sa level ng Presidente ng Republika at mga opisyales, gaano dapat kaimportante na matutukan at ma-resolve agad ito. Lalapat by 2028, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Baka mabago na naman ho yung foreign policy direction natin. Nasa inyo ho, Prof, ang linya para magpaliwanag. Well, kailangan po unang manatili na mapayapa at accessible, no? Pwedeng daanan at magamit ang West Philippine Sea at South China Sea. Hindi pwede ito maging parang lake, no? Parang lawa ng China. Hindi ito pwede maging teritoryo ng China, no? Dahil kung ganun, ibig sabihin pinayagan natin ng kanyang expansion. Nakita naman natin na oras na pinayagan mo silang lumaki ng konti, lalong lalaki pa yung gugustuhin nila, no? Na palakihin palalo, no? Lately, ang nakita natin, pati mismo sa Pacific Ocean, nakikialam na siya, no? Nung nag-anunsyo ang Pilipinas at Japan na mag-negotiate sila tungkol sa kanilang EEZ boundary, nasa Pacific Ocean, napakalayo na niyan. Wala dyan ang South China Sea, abay nakikialam pa siya, no? At pinipilit niyang dapat daw siya ay may say, no? So nakikita natin na lumalaki yung kanyang area na gustong i-control, no? So hindi maaaring mangyari 'yon, no? At kaya dapat dito pa lang sa West Philippine Sea at sa Scarborough tumigil na sila. Kailangan makita nila, no, na hindi talaga papayag ang Pilipinas at lahat ng ibang bansa na lalo pa silang lumaki, no? Ganun po kahalaga 'yon, hindi lang para sa Pilipinas kundi para sa ibang bansa din. Kaya kung sa highest executive level, kailangan talagang very, very serious na ang consideration nito nung sa Scarborough, no? Napakahalaga na hindi yan maging artificial island ng China, hindi lang dahil sa ngayon, kundi para sa future din, no? Para sa kinabukasan din, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Ganun kaseryoso yan. Kaya nga dapat all options should be on the table, no? Kahit na yung pinaka-difficult and critical options, perhaps even dangerous options, dapat pag-isipan din at pagdesisyonan na.